Ah, Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang mga bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay kabilang sa undercard sa pagdepensa ni Saul Canelo Alvarez sa kanyang 3 major title belts kontra sa challenger na si Edgar Berlanga ngayong September 14, 2024 nagaganapin sa T-Mobile Arena. Ang comeback fight ni Stephen Fulton kontra Carlos Castro at ang comeback fight ni Caleb Plant kontra Trevor Macombi. Yan po ang ating tatalakayin ngayon na kung saan maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na yung malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan naging lihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat ay ang makapagdesisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo sa mga bakbakan na ito. Maaaring ang inyong desisyon ay taliwas o pabor ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapagdesisyon kayo. Dahil sa magkaroon niya tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Ang una nating tatalakay na bakbakan ay ang comeback fight nitong si Stephen Fulton kontra sa Mexicano na si Carlos Castro. Itong si Carlos Castro mga idol ay lumalaban sa featherweight division na may impresibong kartada, 30 wins with 14 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses lang ito nakatikim po ng technical knockout. May edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 7 inches, reach 70 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 46.67% last fight, April 27, 2024, nakasagupa si Belmar Preciado. Panalo ba yun na most decision itong si Carlos Castro? Karanasan o experience ni Castro mga lods, ang mga matitindi na kalaban nito ay mga kilalang boksingero sa super bantamweight division noon. At ang isa nito ay WBC interim sa featherweight division, Luis Neri at Brandon Figueroa. Natalo itong si Carlos Castro kay Neri by split decision at tinalo ni Brandon Figueroa itong si Carlos Castro sa pamamagitan po ng technical knockout. Kaya po may sa 2 talo nitong si Carlos Castro, isang beses nakatikim po ng technical knockout. So sa skills naman ni Carlos Castro, pangkalahatan boxer puncher, which is malimit po yan sa mga Meksikano. Pressure party style, defensive style, counter punching style, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan o brawler style. Masipag ito kung bumabato na suntok, taglay ang timing, accuracy. Pagdating sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa. Ibig sabihin, may mga openings din po ito na delikadong masamantala. So sa panig naman ni Stephen Fulton, ito po isang Amerikano, lumalaban ito sa super bantamweight division ayon sa kanyang record. As a pro boxer, may kartada itong si Stephen Fulton na 21 wins with 8 wins coming by way of knockout, may 1 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, technical knockout po ang kanyang sinapit. Height 5 foot and 6.5 inches, reach 70.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 38.21%, last fight July 25, 2023. Nakasagupa nito si Naoya Inoue at dyan siya nakatikim po ng talo. So comeback fight nga, sabi ko nga kanina. Eksperyensya o karanasan ni Stephen Fulton, dating Unified World Champion sa Super Bantamweight Division. Nakasagupa nito siyempre si Naoya Inoue, na kung saan dyan sa nakatikim ng talo, Daniel Roman, Brandon Figueroa, Angelo Leo. Ito si Angelo Leo mga lods, di ba kamakailan lamang ay naging world champion ito.
sa featherweight division. So, ibig sabihin, hindi basta-basta boksingero. Sa skills naman ni Stephen Fulton, all-around boxer. Pagka sinasabi nating all-around boxer, halos lahat ng galawan ay mayroon. Kasama na doon ang husay sa teknikalan. Volume puncher, taglay ang timing, accuracy. Magaling sa opinsa at may husay din pagdating po sa dipinsa. Lamang nung huli niyang laban kay Naoya Inoue, kapansin-pansing parabang ilang siya kay Naoya Inoue o takot kay Naoya Inoue. Kaya hindi siya makagalaw sa tunay niyang galawan, mga lods. Pero maganda sana ang skills din itong si Stephen Fulton. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Kung magpangabot sila sa Super Bantamweight Division, si Carlos Castro ay bababa sa timbang. Ngunit kung magpangabot naman sila sa Featherweight Division, si Stephen Fulton ang tataas sa timbang. Bagamat isang division lang naman yan, kasi pagka galing mo sa Super Bantamweight, pagkatapos yan ay Featherweight. Pero yun nga, kung doon sila sa Featherweight magpangabot ni Stephen Fulton, ang tanong natin, kung madala ba ni Fulton ang kanyang liksi, ang kanyang galawan, at higit sa lahat yung tibay doon sa Featherweight Division. Or, kung si Carlos Castro naman ang bababa, which is dati naman itong lumalaban din sa Super Bantamweight Division, so hindi ba kaya siya mapiga, kumbaga. Ganun po. So ngayon, dadako tayo sa physical na appearance. Parehong nasa prime ang maglalaban. Sa height naman po half inch ang diferensya, mas matangkad si Carlos Castro. Half inch ang diferensya, mas matangkad si Castro. Inulit ko. Sa reach, half inch din ang diferensya, lamang si Fulton. Parehong orthodox. Pagdating sa power, ang knockout ratio ni Carlos Castro is 46.67%. 38% naman ang knockout ratio ni Stephen Fulton. So lamang sa power si Carlos Castro, mga lods. Sa activity, ang status ni Stephen Fulton ay inactive, samantala itong si Carlos Castro ay aktibo. So mga lods, dahil po sa pagka-technical knockout niya sa laban kay Naoya Inoue, siya po ay nagpahinga muna, nag-lay off muna mga lods, nag-recover muna. At sana nasa 100% ang body conditioning nitong si Fulton, at higit sa lahat sana wala itong inindam phobia. Kasi pag may inindam phobia, automatic na apektado ang kanyang lahat, buong performance, at delikadong yun ang sanhi sa kanyang pagkatalo. Dahil nasa critical na situation na itong si Fulton ngayon, kasi comeback fight, at for the first time siyang nakatikim ng talo, mga lods. Baguhan pa ito sa pagkatalo. Kumbaga mga lods, kailangan pa ni Fulton ang balikwas o makabangon. Ang katanungan natin dyan, kung may kakayanan ba si Fulton. Kasi hindi lahat ng boksingero ay may kakayahan na makabalikwas. Ang iba, galing undefeated world champion, nakatikim ng talo. Pagkatapos nun, mga lods, nahirapan na makarecover. Sunod-sunuran na ng talo hanggang sa bumulusok ang karera sa boxing at nawi sa pagre-retiro. Yan po ang isa sa ikinabahala ko sa parig ni Fulton. Disadvantage yan kay Fulton, mga lods. Sa eksperyensya, sa uri ng kinalaban, ang tumalo kay Carlos Castro by technical knockout, tinalo lang yan ni Fulton, which is si Brandon Figueroa. Si Luis Neri naman, na tumalo by split decision kay Carlos Castro, ang nagpabagsak kay Inoue, na kung saan si Fulton tinalo lang din Inoue. Kaya masasabi nating 55-45 lang sa ating comparison in favor of Stephen Fulton, dahil dati siyang world champion. Sa skills, may kalamangan si Fulton dahil all-around boxer, pero kung susuri nating maigi gamit ang pagka-boxer puncher ni Carlos Castro, kombinasyon sa kanyang power, malaking bagay po yan para sa parig ni Carlos Castro. So 55-45 lang din po in favor of Stephen Fulton, dahil sa skills may kalamangan niya po ito. So sa pangkalahatan, nasa critical situation si Stephen Fulton. So mga lods, masasabi kong 55-45 in favor of Stephen Fulton, dahil siya pa ay dating world champion.
So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. So, Stephen Fulton po by unanimous decision or split decision. Yan po ang aking official prediction. Kung sports, wala ba chance ang manalo si Fulton by technical knockout? Ang sagot ko dyan, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit hindi kilalang knockout artist si Stephen Fulton ay walang kakayahang mga knockout. So, siguro, later rounds, 8 to 10, posibleng makuha yan ni Fulton ang pag-knockout kay Carlos Castro. Sa panig naman ni Carlos Castro, mga lods, gamit ang kanyang boxer puncher, gamit ang kanyang power, which is may kalamangan nga siya, at exposed na rin ang kahinaan ni Fulton. So, Carlos Castro by technical knockout, mga 1 to 7, ganyan ho. At dahil sa may kalamangan sa power si Carlos Castro, gamit din ang kanyang pagka-boxer puncher, posible din niyang maidomina ang buong laban. Oo. Posible din niyang maidomina. Hindi kagulat-gulat yan na maidomina niya ang buong laban. Na kung saan posibleng makuha din niya ang panalo by unanimous decision or split decision. Kaya mga lods, malaking pagsubok ito ngayon sa panig ni Stephen Fulton dahil kagagaling sa talo. Pero tandaan natin mga lods na yan ay optional. Kasi sabi ko nga, hindi lahat ng boksingero ay nakarecover sa ganitong sitwasyon. So, pag sinasabing hindi lahat, may mga nakarecover. So, ang hindi lang natin alam ang kakayahan ni Fulton kung paano siya makabangon. O, yan po. Ganun pa man, pabor pa rin ako kay Fulton dito. So, ngayon dadako naman tayo sa comeback fight ni Caleb Plant kontra Trevor Macombe. So, alamin muna natin ang background ni Trevor Macombe. Si Trevor Macombe mga lods, as a pro boxer may kartada po ito na 28 wins with 21 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 31 anyos at ang height 6 foot flat, reach 74 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 75%. Last fight, January 31, 2024, nakasagupa si Christopher Person. Panalo ba yun na mas desisyon si Trevor Macombe. Experience ni Macombe mga lods, ang mga matitindi na kalaban nito na masasabi natin na mga veterano ay ang katulad ni Rodolfo Ezequiel Martinez na ex-world title challenger, Vicente Martin Rodriguez na ex-world title challenger. At siyempre dagdag na rin natin ang last fight ito na si Christopher Person. Naway lamang po sa puntusan ang kanilang naging bakbakan. Dahil dyan sa labanan kasi na yan mga lods, nakita natin na nasulidan si Trevor Macombe na nanginig ang tuhod. Although hindi naman siya napapagsak, pero nanginig ang tuhod mga lods. Na kung saan posibleng yan ang kahinaan niya ang sintido o ang ulo o mukha. Sa skills pangkalahatan ni Trevor Macombe, boxer puncher ito. Malimit natin nakikita sa pressure fighter style. Malimit natin nakikita sa 2-2 o brawler style. May paminsan-minsang defensive style, counter punching style. May pagka-agresibo, marami din kung bumabato na suntok, taglay ang power, siyempre timing, accuracy. Ngunit pagdating po sa depensa, masasabi kong average na din po ang kanyang depensa na kung saan may mga openings na delikadong masamantala. O, counter man yan o anong pwedeng kasi sa nakikita ko malalayo ang pinagagalingan ng suntok ni Trevor Macombe. Delikado ma-counter sa mga may taglay na hand speed, ganyan. Ngayon sa panig naman ni Caleb Plant, as a pro boxer, itong si Caleb Plant ay may kartada na 22 wins with 13 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanya 2 talo, isang beses nakatikim ng technical knockout. Height 6 foot and 1 inch, reach 74 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 59.9%. Last fight, March 25, 2023. David Benavides, pinaglalabanan nila ang WBC Interim Super Middleweight title. Talo si Caleb Plant by unanimous decision, pero maganda rin po ang kanyang ipinakita sa laban nila kay David Benavides. Experience ni Caleb Plant, dating IBF World Super Middleweight Champion. So dating World Champion ito dito sa division na ito, 4 na beses
Natigil lang ang kanyang pagka-world champion nung masagupa niya si Saul Canelo Alvarez. Diyan siya nakatikim po ng technical knockout sa ika-11 round noong 2021. Nakasagupa dito si David Benavides na isa sa iniiwasan dyan sa super middleweight division. At idagdag natin si Caleb Trox. Skills ni Caleb Plant, masasabing all-around boxer din po ito. Pwedeng pressure partner style, defensive style, lumalaban din sa brulan o tututumakbakan, may counter-punching style. Ang nakikita ko kay Caleb Plant, may husay din pagdating sa teknikalan na labanan. Gamit ang footwork, side-to-side movement, hand speed, power, timing, at accuracy naman sa panig ni Caleb Plant. Pagdating po sa depensa, masasabi ko maganda ang depensa din itong si Caleb Plant. Lamang nakita natin ng butas. Bakit? Hirap ito sa mga agresibo. O doon siya nahihirapan sa mga agresibo. At sa laban niya kay Saul Canelo Alvarez, mga lods, kung ating mabalikan, ang nangyari sa kanya, early rounds 1 to 6, may kalamangan sa kay Canelo. Kaso lang si Canelo ay may husay sa adjustment. Doon sa later rounds naman si Caleb Plant nadadali. May kakayahan din ito sa pagpapanatil sa kanyang distansya. May kakayahan din ito gamit ang footwork na mapalihis ang suntok. At kaya rin sumuntok sa ibang anggulo. Ayun ang isang Caleb Plant. So ngayon dadako na tayo sa ating comparison. Pasok pa naman sa prime si Caleb Plant. So pareho na sa prime, dalawang maglalaban. Sa ranking po, sa isang organization lamang sila nakaranking sa WBA. Rank 7 si Caleb, rank 9 si Trevor. Height, mas matangkad si Caleb ng 1 inch, which is hindi na ito mapapansin. Reach, parehong may 74 inches. Parehong orthodox. Pagdating sa power, 75% ang outrage ng Makombe. Si Caleb Plant naman ay 59. Power puncher kontra knockout artist. Knockout artist si Makombe, which is 75% ang knockout ratio. Power puncher naman si Caleb Plant, may knockout ratio ng 59%. Activity, last fight ni Caleb Plant ay March 25, 2023. So, April, May, June, July, August. So, ano lods? 1 year and 5 months na hindi napalaban si Caleb Plant. Ang kanyang status ay inactive. Sana nasa magandang body conditioning si Caleb Plant at sana hindi pinasok sa ring rust. Kasi pagka pinasok sa ring rust, apektado po ang kanyang performance. Lahat mula sa kanyang skills, power, yung speed, apektado po yan lahat. Maging ang stamina. Sana nasa 100% ang body condition ni Caleb Plant para makapag-perform ng magandang laban o makapagbigay ng magandang laban. So, disadvantage yan kay Caleb Plant. Experience, lamang po si Caleb Plant. Masasabi kong 60-40 sa experience, lamang si Caleb Plant. Sa skills, 55-45, lamang si Caleb Plant. So dito kay Trevor, mga lods, power. Diyan siya lamang. At siyempre, yung pagka-agresibo nito, mga lods, isa po yan sa kahinaan din ni Caleb Plant. Sa pangkalahatan, 55-45 in favor of Caleb Plant. Oo. Kasi mga lods, major na disadvantage si Caleb Plant is ang inactivity. Yan ang major niya na disadvantage dito, mga lods. Kasi nga, pagka pinasok yan sa ring rust, apektado ang lahat, ang buong performance. Magiging ampaw yung suntok, yung power nga, sabi ko kanina, yung liksi, yung stamina. Apektado yan pagka nagkaroon ng ring rust ang isang fighter or atleta, bunga ng matagal-tagal na panahon na pagkatingga. So sana, nasa 100% na body conditioning dito si Caleb Plant. Pangkalahatan, 55-45 ang ating comparison. Kung i-convert natin sa percent in favor of Caleb Plant. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Caleb Plant by technical knockout. Siguro 1 to 8. Posibleng magawa ni Caleb Plant na mapabagsak itong si Makombe. Although hindi ko pa ito nakitang napabagsak pero muntikan. So sa hand speed ni Caleb Plant,
Diyan ako nangangamba para kay Trevor Macombe na mapuruhan niya ni Caleb Plant. Oo. So, Caleb Plant by technical out. Kung sakali, dahil sa may tibay nga din naman itong si Macombe, sa kanyang 28 total fights sa 28 total fights niya, wala pa tong although napabagsak pero kayang makarecover agad. So may tibay nga din. So masasabi ko na dito sa laban niya kay Caleb Plant, mga lods, for the first time si Macombe mapapalaban sa katulad, kadelikado nitong si Caleb Plant. For the first time siya. So malaking pagsubok ito kay Trevor Macombe. Kasi pagka once na siya po ay pagka manalo itong si Trevor Macombe kay Caleb Plant, malaking bagay po yan para sa kanya na maidagdag sa kanyang resume si Caleb Plant. Dahil itong si Caleb Plant, mga lods, ay talaga naman, hindi rin po yan basta-basta. Talagang lumalaban. So, kung sakaling di magawa naman ni Caleb Plant na talunin si Trevor Macombe sa knockout, pabor pa rin ako kay Caleb Plant na manalo sa puntusan. Gamit ang volume, gamit ang hand speed, gamit ang skills, syempre yung power, posible niyang may domina din ang laban. Oo, kasi combination sa skills at power nitong si Caleb Plant, mga lods, posibleng pahirapan din itong si Trevor Macombe. So, pabor ako kay Caleb Plant na manalo by knockout or sa puntusan. So, tapos na tayo sa ating ginagawang official prediction. So, sa panig naman itong si Trevor Macombe, gamit ang pagka-agresibo, gamit ang power, posible niyang mapahirapan si Caleb Plant. Oo, posible niyang mapahirapan si Caleb Plant. At idagdag pa natin ang inactivity ni Caleb Plant. So, sa panig ni Macombe, posible din niyang mapabagsak or may knockout itong si Caleb Plant. Oo. Mga anong round kaya? Early rounds po, mula first round hanggang 6, posible niyang mapabagsak. Pag malas-malasin pa si Caleb Plant, pwede pang ma-knockout. So, sa panig ni Macombe, by knockout, 1-6. So, malaking chance sa namawi pala sa knockoutan ang laban na ito. At kung sakaling di rin magawa ni Macombe na ma-knockout si Caleb Plant, may chance pa rin si Macombe sa puntusan. Gamit ang pagka-agresibo, nakahinaan ni Caleb Plant, gamit ang power, posible niyang madala si Caleb Plant sa kanyang galaw. Posible niyang madala si Caleb Plant sa lubid na kung saan doon magiging delikado si Caleb Plant dahil agresibo nga si Macombe. At yun nga, hindi katakataka na manalo by split or unanimous decision si Trevor Macombe, mga lods. Kasi posible talaga na makuha din niya ang pagdomina sa laban. Oo. At hindi naman po basta-basta boksingero din itong si Macombe. Kaya nga sa ating comparison, 55-45. Ibig sabihin lamang nun, mga lods, may laban po itong si Trevor Macombe dito kay Caleb Plant. Lamang, mas pabor ako kay Caleb Plant sa labanan na ito. Na sa tingin ko, malaking chance na makuha ni Caleb Plant ang panalo. Nakautan man yan o puntusan. Oo. Pero this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit mas pabor ako kay Caleb Plant ay walang chansang manalo si Trevor Macombe. Hindi porkit sa paningin ko ay dihado ng kaunti si Macombe ay walang chansang manalo po yan. Boxing ito. Sa isang suntok lang, kayang bumago sa takbo ng laban at sa isang suntok lang din, kayang tumapo sa laban. At ganun ka-exciting na sports, itong boxing. Kaya abangan natin kung ano ang kayang gawin ni Trevor Macombe dahil sa tingin ko, ito po ang pinakamatinding laban niya sa kanyang buong professional boxing career, ang mapapalaban sa dating world champion na si Caleb Plant. Hanggang dito na lamang, ito pa nung Sports PH. Maraming salamat po.